So mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon yung nagiging issue kay Naoya Inoue matapos siyang manalo dito nga kay Luis Neri. At ang sinasabi ay nandaya nga daw po or yung gloves na ginamit ay may pabigat. Pero bago natin yan pag-usapan kaibigan, palike and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, maraming umaapela ngayon na mga fans nga po ni Luis Neri. Kasama na rin po dyan ang World Boxing Organization, no? Hindi po kasi nasuri ng maayos yung mga ginamit po na gloves, no? At yung mga anti-doping test baka daw dinaya kasi very obvious daw po, no, yung nangyaring laban. Inabot lang daw ng 6 rounds, 3 beses pang na-knockdown etong si Luis Neri, and very obvious daw yung mga tama daw ni Luis Neri dito kay Naoya Inoue. Nagbabounce back lang, no, hindi po nagkakaroon ng pasayang mukha ni Inoue, which is kaduda-duda po yan. Lahat ng boksingero, kahit hindi ka ma-knockdown, basta lumaban ka, automatically may mga pasapasa po, no. Siguro naman nakikita po natin yan, and obvious na obvious. Wag po natin ipagtanggol yung nakikita natin na porkit sabihin malakas lang daw si Inoue kaya natalo si Luis Neri. Mga kaibigan, para sabihin ko sa inyo, noon pa man sa laban na ni Inoue at ni Marlon Tapales, ni hindi man po nagalusan or nagkaroon ng mga pasa, no, yung mga tama dito sa mukha itong si Inoue, yun pa lamang po makikita nyo na nakaduda-duda. Dahil po yun sa sinasabi natin na itinuturok nga na pain reliever nitong si Naoya Inoue, which is pinagbabawal. Marami din namang tama itong si Inoue, no, sa naging laban nila. Na-knockdown pa nga nung first round ni Luis Neri. Tapos sasabihin natin na malakas lang ito si Inoue. Ngayon po, dahil sa isyong ito, ay hindi na nga daw po pwedeng lumaban sa susunod na laban ni Inoue itong hapon na to sa bansa niya, sa bansang Japan. Sa magiging next daw na laban ni Naoya Inoue, kinakailangan sa bansang Amerika at hindi na pwede sa bansang Japan. Kasi nakikita nyo lagi na lang pumapabor kay Naoya Inoue yung nagiging laban, no? Minsan kapag nauwi sa desisyon ay napupunta kay Inoue ang pabor ng mga referee, which is kaduda-duda na po yan. Tulad din ng aking sinasabi mga kaibigan, etong si Luis Neri, alam naman natin na totally banned na ito, no, sa bansang Japan dahil nung nagpositibo ito sa pinagbabawal na gamot. Tapos natuloy pa yung laban nila na dapat nga po ay hindi matutuloy. Ngayon sinasabi ko sa inyo, ang boksingero lamang na posibleng makatalo dito kay Naoya Inoue. Ngayon kasi may total 27 na panalo na si Inoue, no, at wala pa pong katalo-talo. Si Luis Neri may 2 talo na, no, kay Inoue yung isa. Si Casimero Angas ng Pinas mga kaibigan. Nakakasigurado pa po tayo dyan, no. At yung gigil ni Casimero Angas ng Pinas ay hindi na talaga mapipigilan. Dahil kung nanood si Casimero, no, nakita nyo naman, bumagsak si Inoue, gigil na gigil itong si Casimero. At ang sinasabi, kahit daw may gawing pandaraya itong si Inoue, magturok ng kung ano-ano, pampalakas, no, pampabus ng laban, hindi na uubra yan kay Casimero dahil napaghandaan na nga daw po. At kung titignan nyo sa kalibre, sa galing, no, sa bilis, medyo lamang ng konti si Inoue. Pero si Casimero naman, dumadaan naman sa mga training. Yung mga titulo po ngayon ni Inoue, muli niya na pangalagaan. For major title belts na po yan, no? Ngayon, nadagdagan pa po yan mga kaibigan. So, mas magandang panghawakan talaga ng Hapon. Yung sinasabi nila na kung siya nga ito tong halimaw ng Japan, dapat marunong siya lumaban sa ibang bansa. Hindi lamang sa bansang Japan. Mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, patuloy ko kayong i-update. And please, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.